Magandang araw sa ating lahat. Ako si Captain Anthony Francis S. Sibuan, proud member of the Officer Candidate Course Class 43 das 2014, Bantayog. So, ikwento ko naman sa inyo yung pag-rescue ko sa sa aking tropa na na-wounded dito sa part ng Tibuli. And as ano na ako noon, as company commander of the 1st Scout Ranger Company. So, bago pa ako naging assign dito sa 1st Scout Ranger Battalion, assign ako sa 2nd Scout Ranger Battalion nang mula 2015 hanggang 2021, no? Nalabasan ako ng order na mag-advance. Tapos nung after ng advance ko, napili ako bilang CEO ng 1st Scout Ranger with their company na assign dito sa Carmen, North Cotabato. Naging batko ko pala noon si then Lieutenant Colonel Rapi. So, itong kwento ko naman is nung CEO ko ng 1st Scout Ranger Company. Ikwento ko lang kung anong nangyari doon. At bilang isang company commander is i-share ko din i-share ko kung paano, anong ginawa ko doon na ma-inspire kung maka-inspire sa mga company commanders. So, nung 2021 na-assume ako ng CEO ng 1st Scout Ranger Company noong September. Then nung December nung ng taon na yon, nagkaroon ng operations dito sa may part ng South Cotabato, dito sa Tibuli. Yung operations na yon is kino-confront namin noon yung FSMR. So, LD, nag-LD kami dito sa sa part ng Tibuli. Yung terrain din sa Tibuli is medyo rolling terrain din, matataas yung bundok. Yung sa weather, malamig. Medyo may kalamigan yung lugar na yan. So, bali 7 days yung lakad namin na yun. So, nung after 2 days na lakad, nag-establish kami. Maalala ko pa yun, December 31 yun, no? December 31. Nung is nagradyo ang TCP namin no na Happy New Year. Sabi nila Happy New Year. Tapos ingat, naalala ko yun mga alas 5. After nung pagkasabi nung ng Happy New Year, ingat. Tapos bigla naman nung kasi yung isang section ko under ni Lieutenant Nukos noon is nasa lang namin, mga 1 click lang mula sa location na tinatambayan ko. So, after nung sabi ng TCP na, ingat kayo dyan, Happy New Year. Pagka nun, ilang segundo lang is may pumutok. 2 putok. Sabi ko, ano kaya nangyari doon? So, sa initial assessment ko, nadikitan yung tropa doon ng kalaban, nagit-git. So, nung na yon, nagradyo yung platoon leader ko na, sir, natamaan yung tropa, 2 tropa. So, bilang CEO nun, napaisip ako kasi critical kasi pag sa NP area, mawundidan ka ng lampas na alas 2. Kasi hindi ka na possible na hindi ka na ma-extract. So, yung sa amin, malala pa yun kasi alas 5. Tapos madilim pa. Tapos, yun nga, inassist ko sa anong nangyari. Tapos yung yung natamaan, ang kagandahan doon is na first aid nila, no? Yung tinatapalan agad yung sugat niya. So, ang ginawa ko na lang, kasi
para madikitan ko talaga yung ano ko doon, yung isang section ko. Alas 5 yun, alas 5. After nun ng ano doon, siyempre naka-alos, ano na kami, establish na ng ano, pwestuhan namin. Nagano ako, sabi ko, dikitan natin. Kasi, para at least, mahay moral din yung tropa doon na natamaan. Kasi, makapag-isip doon na kung ano-ano ba na baka, ano sila, ilapitan ulit. So, as CEO, no, naisip ko din kung anong mangyari kaya dito sa tropa ko na natamaan. Kasi sabi doon na ano niya siya, medyo hindi na mahanap yung tusukan ng ano niya ba, yung dextrose. So, ang ginawa ko na lang, alas 5, one click na yon, nilakad ko. No? Madilim na, halos madilim, hanggang abutan kami ng dilim. No? Yung critical doon, naman sa paglakad namin, walang ilaw. Zero visibility talaga. Kahit yung katabi mo, hindi mo maano. Hindi mo makita ba? May time pa noon na yung kasama namin is nandoon na pala sa ano, sa bangin, halos ibaba niya na. Buti nahawakan siya ng ano, ng isang kasama namin na nahila. Na hindi siya nahulog doon sa bangin. So yung ano, as CEO noon, iniisip ko talaga doon na ano, yung risk na paglakad namin, baliwala yun. Yung iniisip ko talaga, yung tropa ko na naundid doon, kung paano kung madikitan yun. Saka madagdagan yung pwedeng mag-ano sa kanya ng first aid. So, nung ano, lakad kami ng lakad, almost, yung ano na yun, halos, hindi kami talaga ano, wala kaming ginagamit na ilaw doon. Medyo NBG lang, kapa-kapa, tapos dikit-dikit lang. Hanggang sa ano, makatumbok na kami ng magandang daan kasi yung dinadaanan namin noon, pababa, tapos creek line na. Yung ano, nakatumbok na kami ng ano, ng magandang daan, dandahan na kami paakyat. Wala kaming ilaw-ilaw noon. Yung ginagawa ko lang, mag-map check, direct na lang, tusukan mo ng kumpas, sundan mo yung ano, yung halos, tingnan mo yung ano, kahit pa paano, may mga aninag ng konti. Tiniano ko, yun yung naging sundan ko. No? Sa almost na ano, na paglakad nun, abutan kami ng ano, New Year na. Naglakad pa kami, New Year. Sabi ko sarili ko, kung ganitong sitwasyon na kung hindi ko madikitan yung tropa ko, baka New Year na New Year, yun yung maging ano, bad news doon sa pamilya niya na ganun. Yung salubong sila ng bagong taon na ganun nangyari. Tapos mawala pa yung tropa. So yun yung sa isip ko. Kahit pagod doon, umulan pa yun, pagod, lahat kami. Yung ginawa ko doon, sobrang pagod naman yung tropa. Palit-palitan na lang. Lead scout, palit naman, isang team. Pag mapagod tong isa, palit na naman hanggang makarating kami doon. So, mga ano na halos nakapatong na kami doon sa leads na tinatambayan nila. New Year na, halos makita namin dito sa part ng ano, ng Sultan Kudarat sa Marbel, nakita namin yung mga fountain na kasi ano na yun, mga alas 12 na, nagliparan na. Tapos kami, naglakad pa. Yun yung pinaka-challenging talaga na ano, na naging New Year namin, no? Sabi ko sarili ko, isang medyo mahaba-haba ding lakad natin, maabutan ng isang taon. Pero, nung ano na yun, narating namin yung tropa, no? Tapos nung ano, sabi kasi ng ano doon na-initialan siya ng dextrose. Pero hindi siya na ano ba, hindi halos nung ano na may mga ugat siya na hindi matusukan. So yung kasama ko na ano, na trained din na ano na medical aid man, yun yung nagtusok talaga. Yung tinusukan niya dito niya sa paa niya kasi halos lubog na yung ano niya, yung mga ugat niya ba. So, sa ano, siyempre magaling man yung tropa, na ano niya din, na tusukan niya. So, yun yung time naging kampante na ako. Narating namin alauna location nila hanggang ano, umaga, ako, wala nang ano, di na kami nakapag-establish. Ang ginawa na lang namin doon, tulog na lang sa gilid, lubog na lang. Tapos ako, CEO, hindi mo na ako makatulog kasi pinapakiramdaman ko yung tropa ko, baka wala na kasi parang nilalamig, ganun. Tapos may mga duty din na nagbabantay doon na inalalayan siya na
Huwag matulog, tapos ni binabasa-basa ng yung cotton yung bibig niya para at least hindi siya mauhaw. So yung ASIO nun, high moral na ako na nakita ko yung tropa ko na malakas, na medyo nagsalita pa, tapos siya, masaya. Nung dumating kami doon, medyo nabuhayan ba, yun yung nakita ko doon. Yun man talaga ang pinaka-essence doon. Na kasi tayo na CO, makita lang tayo ng tropa doon na nandun tayo, nakikisama sa kanila. Na yan, mahay moral ba? Kumbaga, hindi siya nanghina, mawala ng pag-asa ba? Kasi pumunta tayo. Yun yung pinaka-aim ko doon na bakit ko pinilit na kahit ganong kahirap ng terrain, madilim, pinilit ko pa rin na dumikit doon. Yun yung naging ko talaga ASIO, no? Na moral ng tropa ko doon, gusto ko i-boost kasi alam ko, nung time na yun, medyo alanganin na yun, madilim. Kasi ako, nag-iisip din ako, along the way pa lang na naglakad ako, what if, marami na akong what if, kung hindi ito ma-pull out nga, kinaumagahan, anong next naman na option ko? Habang doon, nag-isip na ako kung saan ko pwedeng padaanin, gano'n, saan yung mabilis na ruta na pwede kong exit yung tropa ko. Yun yung pinaka-critical doon eh. Kasi, hindi yung tulad sa mga urban areas na mabilis lang talaga yung pick up. So, yun nga, pagka umagaan, bago magliwanag, naglinis na kami ng landing zone. So, naghintay kami ng Black Hawk hanggang sa mga 10 ng umaga is nakuha din siya. So, yun yung medyo naging panatag ng loob ko. And yung sa tropa ko naman ay medyo malakas pa talaga siya. Hindi siya na hindi siya nawala ng pag-asa doon na nanghina. Kasi yung tama noon, tagos yun nalikod siya, tapos tagos dito sa harapan. Company commander ka na noon no? Ito na yon, Marawi, Davao del Sur, platoon leader. Ito, company commander ka na. Commander. Sige nga, kasi parehong yan yung mga cutting edge talaga natin na positions dito sa Ranger Regiment Ikwento mo nga yung mabigat na responsibilidad ng isang company commander. Bila dito sa Ranger, mabigat yung dito, responsibilidad ng isang company commander kasi kumbaga kung naglakad kayo, kumbaga ikaw na may hawak ng nun. Kumbaga ang decision mo doon, decision mo sa tropa mo, ikaw na lahat may hawak nun. Kumbaga, kung anong sasabihin mo, igagawin ng tropa mo yun. Kumbaga, doon sa level na yun, lahat ng aspeto ng pagkatao ng individual mo na sundalo dyan, ikaw na may hawak. So, nung yung critical doon, yun nga, na wounded ako, yung inisip ko doon, pasan ko din yung yung responsibilidad doon na ikaw yung doon, pinaka-senior. Parang ikaw yung tatay ng kumpanya mo. Anong gagawin mo para ma-safety siya? Anong maging action mo na walang mangyari sa tropa mo? Yun yung mabigat na responsibilidad ng isang doon, ng company commander. Dapat yung tinitingnan mo yung tropa mo na sa ganong sitwasyon na medyo alanganin siya, dapat nandun ka. Yun yung suportahan mo siya ba na maboost yung moral niya para at least hindi siya mapanghinaan ng loob. Yun yung doon, sir. Then, including, I can relate yung ganyang kahirap na maglakad ng gabi. I mean, di ba, in-explain mo gaano kahirap maglakad ng gabi na umuulan na may dala kang wounded. Sir. Di ba, ikwento mo nga in the context ng yung atin na walang iwanan talaga yan. Ganyan yan. Di ba, napakasikat na pangalan na yung walang iwanan na yun. Pero sa atin kasi, expected yun, normal yun. Pakikwento mo nga yun. Sa talaga, Ranger talaga, walang iwanan talaga. Yun yung naging natin, yung sandalan na doon. Kasi sa Ranger, kung kahit anong mangyari sa diyan, walang iwanan ba? Walang hindi ka pwedeng pabayaan. Yun nga, yung sa situation naman namin noon, ako nag-isip na ako since na-assess ko na uy, ano nangyari ba diyan? Sir, kumusta yung Sir, sabi niya, nagsuka na to. Yung isang nasa isip ko doon is, kung nagsuka na yun, malaking chance doon na, siya ba? Cardiac arrest siya. So, yung kagandahan doon, na-proceed siya ng maayos. Kaya,
hindi siya na gano'n na tamaan. So, hindi ako naging kampante na gano'n yung ano, na kahit na na-proceed siya ng maayos, nasa isip ko pa rin, no, na siyempre, doon sa times na yon kailangan talaga ng ano, kumbaga, suporta ng ano, nandun ka, CEO ka, or even na ano, dapat nandun tayo, suportahan natin yung sa mga alanganin kasi yung time na yon baka may mapasok sa isip nila na baka lapitan sila ulit, ganun yung strength nila, baka ano sila, maoberan, ganun yung. Kaya yung sa akin na isip naman, na dapat dikitan sila, for at least, in case kung ano mang mangyari, nandun ka na. Yun yung essence nun, sir, na hindi mo pwedeng iwanan yung ano mo, na tropa mo, na ano, na nasa alanganin na time. Dapat talaga is alalayan. Tapos yun nga, alalayan para at least yung moral niya magtaas naman, sir. Go. Magandang araw sa ating lahat. Ako si Captain Anthony Francis S. Sibuan, proud member of the Officer Candidate Course Class 43 2014, Bantayog. So, ikwento ko naman sa inyo yung pag-rescue ko sa sa aking tropa na na-wounded dito sa part ng Tibuli. And as ano na ako noon, as company commander of the 1st Scout Ranger Company. So, bago pa ako naging assign dito sa 1st Scout Ranger Battalion, assign ako sa 2nd Scout Ranger Battalion mula 2015 hanggang 2021, no. Nalabasan ako ng order na mag-advance. Tapos nung after ng advance ko, napili ako bilang CEO ng 1st Scout Ranger Wither Company na assign dito sa Carmen, North Cotabato. Naging bat ko pala noon si then Lieutenant Colonel Rapi. So, itong kwento ko naman is nung CEO ko ng 1st Scout Ranger Company. Ikwento ko lang kung anong nangyari doon. At bilang isang company commander is i-share ko din i-share ko kung anong ginawa ko doon na ma-inspire maka-inspire sa mga company commanders. So, noong 2021 na-assume ako ng CEO ng 1st Scout Ranger Company noong September. Then noong December nung ng taon na yon, nagkaroon ng operations dito sa may part ng South Cotabato, dito sa Tibuli. Yung operations na yon is kino-confront namin noon yung FSMR. So, nag-LD kami dito sa sa part ng Tibuli. Yung terrain din sa Tibuli is medyo rolling terrain din, matataas yung bundok. Yung sa weather, malamig. Medyo may kalamigan yung lugar na yan. So, bali 7 days yung lakad namin na yun. So, nung after 2 days na lakad, nag-establish kami. Maalala ko pa yun, December 31 yun, no? December 31. Nung nagradyo ang TCP namin no na Happy New Year. Sabi nila Happy New Year. Tapos ingat, naalala ko yun mga alas 5. After nung pagkasabi nung ng Happy New Year, ingat. Tapos bigla naman nung kasi yung isang section ko under ni Lieutenant Nocos noon is nasa lang namin, mga 1 click lang mula sa location na tinatambayan ko. So,
After nung sabi ng TCP na, oh, ingat kayo dyan, Happy New Year. Pagka ano nun, ilang segundo lang is, may pumutok. Dalawang putok. Sabi ko, ano kaya nangyari doon? So, sa initial assessment ko, nadikitan yung tropa doon ng kalaban, nagit-git. So, nung ano na yon, nagradyo yung platoon leader ko na, sir, natamaan yung tropa, dalawang tropa. So, bilang CO nun, napaisip ako kasi critical kasi pag sa area, mawundidan ka ng lampas na 2:00 kasi hindi ka na possible na hindi ka na ma-extract. So, yung sa amin, malala pa yun kasi 5:00. Tapos madilim pa. Tapos, yun nga, inassist ko anong nangyari. Tapos yung yung natamaan, ang kagandahan doon is na first aid nila, no? Yung tinatapalan uli agad yung sugat niya. So, ang ginawa ko na lang kasi para madikitan ko talaga yung ko doon, yung isang section ko. 5:00 yun, 5:00. After nun ng doon, simple halos na kami, established na ng pwestuhan namin. Ako, sabi ko, dikitan natin kasi para at least mahay moral din yung tropa doon na natamaan. Kasi makapag-isip doon na kung ano-ano ba na baka sila, ilapitan ulit. So, as CEO, naisip ko din kung anong mangyari kaya dito sa tropa ko na natamaan. Kasi sabi doon na niyan siya, medyo hindi na mahanap yung tusukan ng niya ba, yung dextrose. So, ang ginawa ko na lang, 5:00, one click na yon, nilakad ko. No? Madilim na, halos madilim, hanggang abutan kami ng dilim. No? Yung critical doon, naman sa paglakad namin, walang ilaw. Zero visibility talaga. Kahit yung katabi mo, hindi mo hindi mo makita ba. May time pa noon na yung kasama namin is, nandun na pala sa sa bangin, halos ibaba niya na, buti nahawakan siya ng isang kasama namin na nahila, na hindi siya nahulog doon sa bangin. So yung as CEO nun, iniisip ko talaga doon na yung risk na paglakad namin, baliwala yun. Yung iniisip ko talaga, yung tropa ko na naundid doon, kung paano ko madikitan yun. Saka madagdagan yung pwedeng sa kanya ng first aid. So, nung lakad kami ng lakad, almost, yung na yon, halos, hindi kami talaga wala kaming ginagamit na ilaw doon. Medyo NBG lang, kapa-kapa, tapos dikit-dikit lang. Hanggang sa makatumbok na kami ng magandang daan kasi yung dinadaanan namin noon, pababa, tapos creek line na. Yung nakatumbok na kami ng ng magandang daan, dandahan na kami paakyat. No? Wala kaming ilaw-ilaw noon. Yung ginagawa ko lang, mag-map check, direct na lang, tusukan mo ng kumpas, sundan mo yung yung halos tingnan mo yung kahit pa paano, may mga aninag ng konti. Tiniano ko, yun yung naging sundan ko. No? Sa almost na paglakad noon, abutan kami ng New Year na. Naglakad pa kami, New Year. Sabi ko sarili ko, kung ganitong sitwasyon na kung hindi ko madikitan yung tropa ko, baka New Year na New Year, yun yung maging bad news doon sa pamilya niya na ganun. Yung salubong sila ng bagong taon na ganun nangyari. Tapos mawala pa yung tropa. So, yun yung sa isip ko. Kahit pagod doon, umulan pa yun, pagod, lahat kami. Yung ginawa ko doon, sobrang pagod naman yung tropa. Palit-palitan na lang. Lead scout, palit naman, isang team. Pag mapagod tong isa, palit na naman hanggang makarating kami doon. So, mga na halos nakapatong na kami doon sa leads na tinatambayan nila. New Year na, halos makita namin dito sa part ng ng Sultan Kudarat sa Marbel. Nakita namin yung mga fountain na kasi na yun, mga 12:00 na, nagliparan na. Tapos kami, naglakad pa. Yun yung pinaka-challenging talaga na na naging New Year namin, no? Sabi ko sarili ko, isang medyo mahaba-haba ding lakad natin, maabutan ng 1 taon. Pero, nung na yun,
narating namin yung tropa, no? Tapos nung ano, sabi kasi ng ano doon na-initialan siya ng dextrose. Pero hindi siya na ano ba? Hindi halos nung ano na may mga ugat siya na hindi matusukan. So yung kasama ko na ano, na trained din na ano na medical aid man, yun yung nagtusok talaga. Yung tinusukan niya dito niya sa paa niya kasi halos lubog na yung ano niya, yung mga ugat niya ba. So, sa ano, siyempre magaling man yung tropa, na ano niya din, na tusukan niya. So, yun yung time na naging kampante na ako. Narating namin alauna location nila hanggang ano, umaga, ako, wala nang ano, di na kami nakapag-establish. Ang ginawa na lang namin doon, tulog na lang sa gilid, lubog na lang. Tapos ako, CEO, hindi mo na ako makatulog kasi pinapakiramdaman ko yung tropa ko, baka wala na kasi parang nilalamig, ganun. Tapos may mga duty din na nagbabantay doon na inalalayan siya na huwag matulog. Tapos binabasa-basa ng ano, yung cotton yung bibig niya para at least hindi siya mauhaw. So yung ASIO noon, high moral na ako na nakita ko yung tropa ko na malakas, na medyo ano ba, nagsalita pa, tapos ano siya, masaya. Nung dumating kami doon, medyo nabuhayan ba, yun yung nakita ko doon. Yun man talaga ang pinaka-essence doon. Na, kasi tayo na CO, makita lang tayo ng tropa doon na nandun tayo, nakikisama sa kanila. Ano na yan, mahimural ba? Kumbaga, hindi siya nangina, mawala ng pag-asa ba? Kasi pumunta tayo. Yun yung pinaka-aim ko doon na bakit ko pinilit na kahit ganong kahirap ng terrain, madilim, pinilit ko pa rin na dumikit doon. Yun yung naging ano ko, ano ko talaga ASIO, no? Na moral ng tropa ko doon, gusto ko i-boost kasi alam ko, nung time na yun, medyo alanganin na yun, madilim. Kasi ako, nag-iisip din ako, along the way pa lang na naglakad ako, what if, marami na akong what if, kung hindi ito ma-pull out nga, kinaumagahan, anong next naman na option ko? Habang doon, nag-isip na ako kung saan ko pwedeng padaanin, gano'n, saan yung mabilis na ruta na pwede kong exit yung tropa ko. Yun yung pinaka-critical doon eh. Kasi hindi yung tulad sa mga urban areas na mabilis lang talaga yung yung pick up. So, yun nga, pagka umagahan, bago magliwanag, naglinis na kami ng landing zone. So, naghintay kami ng Black Hawk hanggang sa mga 10 ng umaga is nakuha din siya. So, yun yung medyo naging panatag ng loob ko. And yung sa tropa ko naman ay medyo malakas pa talaga siya. Hindi siya na hindi siya nawala ng pag-asa doon na nangina. Kasi yung tama noon, tagos yun eh. Nalikod siya. Tapos, tagos dito sa harapan. Company commander ka na noon eh, no? Ito na yon. Marawi, Davao del Sur, platoon leader. Ito, company commander Company ka na. commander. Sige nga, kasi parehong yan yung mga cutting edge talaga natin na positions dito sa Ranger Regiment eh. Ikwento mo nga yung mabigat na responsibilidad ng isang company commander. Bila dito sa Ranger, mabigat yung dito, responsibilidad ng isang company commander kasi kumbaga kung naglakad kayo, kumbaga ikaw na may hawak ng nun. Kumbaga ang decision mo doon, decision mo sa tropa mo, ikaw na lahat may hawak nun. Kumbaga kung anong sasabihin mo, gagawin ng tropa mo yun. Kumbaga, doon sa level na yun, lahat ng aspeto ng pagkatao ng individual mo na sundalo dyan, ikaw na may hawak. So, nung yung critical doon, yun nga, na woundedal ako, yung inisip ko doon, pasan ko din yung yung responsibilidad doon na ikaw yung doon, pinaka-senior. Parang ikaw yung tatay ng kumpanya mo. Anong gagawin mo para ma-safety siya? Anong maging action mo na walang mangyari sa tropa mo? Yun yung mabigat na responsibilidad ng isang doon, ng company commander. Dapat yung tinitingnan mo yung tropa mo na sa ganong sitwasyon na medyo alanganin siya, dapat nandun ka. Yun yung suportahan mo siya ba na maboost yung moral niya para at least hindi siya mapaghinaan ng loob. Yun yung
pinaka ano doon, sir. Yan, including, I can relate yung ganyang kahirap na maglakad ng gabi. I mean, di ba, in-explain mo gaano kahirap maglakad ng gabi na umuulan na may dala kang wounded. Oo, sir. Di ba, ikwento mo nga in the context ng yung atin na walang iwanan talaga yan. Ganyan yan. Di ba, napakasikat na pangalan na ano yung walang iwanan na yun. Pero sa atin kasi, expected yon, normal yon. Pakikwento mo nga yun. Sa ano talaga, Ranger talaga, walang iwanan talaga. Yun yung naging ano natin, yung sandalan na ano doon. Kasi sa Ranger, kung kahit anong mangyari sa diyan, walang ano, iwanan ba? Walang ano, hindi ka pwedeng pabayaan. Yun nga, yung sa situation naman namin noon, ako nag-isip na ako since na-assess ko na, uy, ano nangyari ba diyan? Sir, ano, kumusta yung ano? Sir, sabi niya, nagsuka na to. Yung isang nasa isip ko doon is, kung nagsuka na yon, malaking chance doon na ano, ano siya ba? Cardiac arrest siya. So yung kagandahan doon, na-proceed siya ng maayos. Kaya hindi siya na gano'n na tamaan. So hindi ako naging kampante na gano'n yung ano, na kahit na-proceed siya ng maayos. Nasa isip ko pa rin, no, na siyempre, doon sa times na yon, kailangan talaga ng ano, kumbaga, suporta ng ano, nandun ka, CO ka, or even na ano, dapat nandun tayo, suportahan natin yung sa mga alanganin. Kasi yung time na yon, baka may mapasok sa isip nila na baka lapitan sila ulit, ganun yung strength nila, baka ma-overrun, ganun yung. Kaya yung sa akin na isip naman, na dapat dikitan sila, for at least, in case kung ano mang mangyari, nandun ka na. Yun yung essence nun, sir, na hindi mo pwedeng iwanan yung ano mo, na tropa mo, na ano, na nasa alanganin na time. Dapat talaga is alalayan. Tapos yun nga, alalayan para at least yung moral niya magtaas naman.